Hello, hello, hello! April 3 na ba ngayon? April 3 ba? Hindi ko na alam yung araw. Anyway, it's a Monday and we are going to Commonwealth. Yeah. Same. Papalitan natin ng bagong fender tong ating motor na kulay white. Yun na lang gagawin natin. Let's see kung may budget pa tayo. Kasi yung kaibigan namin hindi pa nagbabayad eh. Yung kaibigan ko magaling na photographer, hindi pa nagbabayad sa akin. Ewan ko, may busy yata, nakalimutan na akong bayaran. Okay lang yan, kaibigan ko naman, so okay lang yan. Sige lang, tagal-tagalan mo pa, okay lang. Punta tayo sa Commonwealth. Kailangan na natin baguhin yung ating harap para matapos na. Konti na lang to eh. Konti na lang, siguro mga 60% na to. Wala pa umabot ng 80%. Kasi yung fender nito gusto ko rin papinturahan ng puti eh. Dahan-dahanan natin pag natapos to mga parts. Eh di tapos na. Wala na tayong kailangan modify. Hindi ko lang nadala yung aking busina replacement kasi nasa bahay. Kalimutan ko. Kailangan naman balikan ko pa. Kaya nandito na tayo sa daan eh. Hindi naman ganun kainit ngayon. So far sa tingin ko. Kasi hindi naman ako napaso masyado. Yung puwet lang ang napaso ko kasi mainit kanina. Kumain tayo sa Chowking. Feeling ko maganda naman tingnan pag nipalitan natin ng bagong fender to. Pero parang feeling ko hindi ko na ibenta to eh. Sobrang satisfied pa ako dito mga parts eh. Kung Suzuki natin, okay naman. Kung sino man yung nagsasabi dun sa Facebook page ng Suzuki na matapobreng ewan. Matapobreng patay gutom, na sinasabi niya pag dapat daw kung bibili daw ng Suzuki Access, dapat daw yung Ride Connect na daw. Buang ka dong. Pakailan mo sa pera namin ha. Dapat daw ganun, bibili-bili ka, wala ka palang pambili. Gusto pa Ride Connect. Eh gusto namin classic eh. Tsaka ayaw ko rin ng matte eh. Ayaw ko ng matte talaga na kulay. Kasi sa Ride Connect puro naka-matte yun eh. Matte blue, matte black. Kaya ayaw ko ng matte. Kasi una-una ang matte madaling madumihan. Fingerprints nga lang nun, nanghihirap na tanggalin eh. Sa kamay. Naka-shades tayo ngayon parts, para hindi natin isara yung ating windshield, wind visor. Ang cute oh, G-Tour. Ano yan, minicab. Ice cream ang pangalan. Ang cute oh. Liit yan, siguro ilang kilometer yan. Nagalit siya sa mga bumibili ng ganito. Ayaw niya. Nakakatawa talaga. Natatawa ako din sa page namin eh. Alam ko may mga viewers ako na nandoon, nakakilala na sa akin. Hi everyone. Diba? Sabihan ba naman na pangit daw yung naka-classic, choice ng tao yan. Talagyan natin budget restraints, wala sa budget, yan mo na. Importante nakamotor, importante nakabili tayo ng motor mga parts. Hindi yung laitin mo pa kasi walang pambili ng kasi 85 na to eh, so plus 9,000 makabot ng 90,000, di ba? Mga ganun ang difference niya. Gusto ko pa rin ng ganito kasi yung pag kasi ang disadvantage kasi pag tawag nito yung TFT display niya, pag nainitan yan parts, nasusunog yan eh. Susunog yung TFT niyan eh. Pag nasunog yan, Diyos ko, mahirap palitan yan. Unang-una, alam mo naman ng parts ng Suzuki, napakamahal. Tingnan natin kung kaya pa sa budget ko yung fender. Kaya sa budget yung fender. Fender lang talaga nasa isip ko ngayon. Pero yung fairings ng bakal dito sa harap, tingnan natin kung kaya pa ng budget. Kung mura lang sa kanya. Mahal kasi sa Lazada pag binibili mo. 2.9 kasi sa Lazada, sa kanya 2.3 lang eh. So wala kang diferensya yun parts.
Kaysa na mabili ka ng Lazada napakamahal, dito ka na, kahit tiisin mo na lang pagbiyahe. Dalawa sila nagbibenta ng ganyan eh. Yung isa kasi sa Bulacan, napakalayo. Bulacan, layo nun. Parang hindi mo kaya kong puntahan, pero napakalayo. Hindi worth it. Hindi worth it yung travel mo. Pero dun sa Bulacan kasi kompleto talaga yun eh. Meron din naman mga genuine parts. Gusto ko na rin pa-change oil siguro to. Pa-change oil na rin kaya natin, ano? Change oil na rin natin para sigurado na. Ang pinaka last na ayusin natin dito is yung upuan. Nahayaan lang muna natin ganyan itsura niya kasi una-una mga parts. May ano na yan eh. May sugat na yung upuan ko eh. Kasalanan ko naman. Nalagyan ko nahiwaan ko ng cutter kaya nahiwa siya. So yung upuan, naghanap lang muna tayo ng mas magandang gumawa ng upuan. Tapos paayos natin sa kanila. Parang ayoko na rin yata pampalitan yung busina ko. Parang masarap na rin sa tenga. Wala pa kasi isang taon to eh. Nandito na kasi tayo sa area. So wala, dire-diretso na tayo from Manila to Makati to Commonwealth. O diba? Sakto yung way ko talaga eh. Kumain lang ako sa Green Hills. There you go, first time niya mag Commonwealth. Lapad talaga ng lugar dito, no? Sipin mo yung lapad na yan, nagkata-traffic pa yan. Weirdo talaga tong lugar na to. Pagdating dito, iba na naman yung bike lane. Kaiba ka, kaiba. Ay, 60 lang pala dito. Pala sama pala dito. Oh, yan na. Mayroon pala overspeeding dito. Hanggang 60 lang tayo, parts. In fairness sa weather ngayon, eh, mainit ha. Hindi siya mainit. Maayos yung weather ngayon. In fairness sa Kenda, maganda yung gulong niya. Tuntua ako sa gulong niya. Makapit din naman. Hindi siya nag-i-slide sa sa gutter. Ano siya, effective siya. Uy, sunog nga oh, sunog. Sunog. Sunog nga. Amoy sunog. Ayun oh. Sunog oh, sarap magpalipad ng drone yan. Para makita mo yung sunog. Pusang iri dito tayo sunog. Sabay sunog tayo. Amoy sunog eh. Oh my god, ano na susunog yan? Dito yung mga bilihan ng mga parts ng Suzuki. Pupunta tayo sa Saks ba yun? Saks Auto Parts motorcycle. Yun na. Wait lang. Ano mo? Lumagpas na tayo, parts. Yun. Suzuki genuine parts, good quality, made in Japan. May nag-message akin 2-3 daw yun sa inyo? Yung fender? Fender, magkano yung gilid? 1,586 ang isa. Okay, so magkano ilalim? Lahat talaga kayo Suzuki, no? Halo-halo. May screw pa sa loob, hindi na. Keep lang, boss. Pala talaga siya. Ayan, sir, oh. Naka-bracket pa yan. Yun pala yun. Naka-bracket siya. Para alam ng mga tao. Yun pala. So kailangan pala talaga pag tinanggal mo to, tanggal yung gulong. Kasi yung plastic na yun, sir, plastic yun. Naka-bolt pa yan. Ito yung bracket ng plastic niya. Naka-connected siya dito. Wow. Sabi, akala mo yun lang bro? Ano Brad? Kartehan? Ayun, bossing ito? Oo. Hindi, yung color taste mo, bossing eh. Kartehan Hindi naman. Ito lang talaga yung gusto mo, hindi naman karte yan. Nakapaniwala mo, hinantay mo pa, no? Oo.
Ha? Pinaripaint ko yan. Yung ano, yung gulong lang. Ay, ang paa niyan original. Oo. Pati rin itong ano. Pati yung... Pati rin yung mga back ano. Oo. Lahat yung original. Nakakita ko na Lahat yan, puro kaartihan. Bro, patabi ko ha. Thank you, boss. Thank you din. Boss, salamat! Oh, di ba? Ang ganda ng busina ko. Kasi nilalaman mo sa ina mo eh. Nakalimutan ko. Kaya nga sasabay ko na lang sa change oil ko. Next week siguro, next week. Natapos din mga parts. Medyo sinagad ko na kasi ayaw ko nang bumalik eh. Pero dapat nagpa-change oil na ako. Kasi magkano na ba ngayon? Teka muna. Ilan na ba yung odo nito? 1, 2, 3 4, 3. Tama 1,000 pa lang naman. 1, 2, 30. Dapat mga 1,500. Sagad na to. Next week papaano na natin to next week. Ay nako, masaya. Napagastos nga lang tayo ng 7,000 pesos for lahat. So lahat ng mga fairings ko pang benta na natin ng mura. Ceramic pa yun ah. Yun lang mga parts. Ano itsura niya? Mamaya try natin picturean kung kaya natin. Dapat ipa-schedule ko na sana eh. Hindi na pa-schedule na change oil eh. So ang ginawa na lang CVT cleaning. Ayaw lang gumamit ng pang CVT na cleaner. Ayaw nilang gumamit. So old school sila. More on gas. Gas yung ginamit nila dito. Pero sobrang linis ang ginawa. Sobrang linis. Maayos din kasi puro naka Bergman yung mga kasama ko dun eh. May mga Suzuki talaga. Pang Suzuki sila talaga. Actually meron pa tong libreng ano change oil na last change oil. Meron pa siyang libre talaga. Pwede naman natin pupunta sa ano Guanzon. Doon na lang tayo magpa-change oil kung gusto mo, kung gusto natin. Pero mas gusto ko na palitan na lang natin ang busina kasi kasabay na dapat sa busina. Malinis ang CVT ah. Malinis pagkagawa. As in. Kaya sila ayaw gumamit ng ano, ng CVT cleaner spray. Kasi daw mag-i-stain lang daw yun. Mas gusto nila old school. Di pa to tapos. Pero konti na lang. Ayun o. Puti na siya. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.